natin for today, hindi na tayo magta-time series analysis. Diretso tayo ng linear regression. So sir, bakit dinidiscuss mo pa yung linear regression? Ito ba ay similar ba to sa time series? So wala na tayo ngayong component ng time. Okay? So check ko lang ulit yung recording, baka hindi kasi nagre-record, sayang. Hello. Okay. So wala na tayong component ng time today, pero similar ba siya sa time series na kailangan kong mag-predict? So magpe-predict pa rin tayo ngayon, pero ang basis natin ng algorithm natin is napakasimple lang, straight line. Okay? So sir, bakit dinidiscuss natin yung linear regression? Nabasa ko yan nung minsan, ito yung pinakamahinang machine learning algorithm. So bakit dinidiscuss pa natin? Ito kasi yung pinagmula nung lahat. Wala tayong neural network kung walang idea ng linear regression. Yung mga unang panahon, ito yung pinakasimpleng algorithm para mag-predict ka. Kung ano yung kung anong gusto mong i-predict. Pag sinabing regression, ulitin-ulit, ang pinipredict natin dito is value, numbers. Yung next topic natin, another prediction model, pero classification na yung tawag. Ang ipipredict natin sa kanya, instances, hindi na numbers. So sir, ano ba yung composition ng linear regression? So ganito na lang. Wag na tayo mag-aral ng history. Doon na tayo sa possible So kung meron akong ganitong data. So by the way, ang linear regression is pwedeng multiple lang data mo, pwedeng dalawa lang. So yung pag-aaralan natin is napakasimpleng simpleng linear regression na tinatawag. So ipipredict mo yung value ng y based sa value ng x. Ganun lang ibig sabihin niya. Okay, meron akong tatlong points. Nakikita nyo, tatlong blue points. So, kung meron daw akong value ng 1, 2, 3, so, sir, nasan yung regression line? So, malamang ito yung magiging regression line ko. Yung prediction ko is yung magiging intersection. So, ganun lang kasimple yung model natin. Remember, yung geometry natin ng high school is meron tayong formula ng y equals mx plus b na tinatawag. Okay? Meron akong slope ng line, meron akong specific intercept, bibigyan ako ng value ng x, kaya kong i-predict kung saan magfo-fall yung y. Kung natatandaan nyo lang y is equivalent to mx plus b. Yan yung simpleng formula na ang basis ng linear regression na tinatawag. Okay? So, kung natatandaan nyo pa, pinagko-compute tayo ng mga teacher natin, yung slope ng line. Tapos, kung meron akong slope ng line, di ba sa graphing paper, pinagdo-drawing tayo ng straight line. So, ganun lang yung simpleng algorithm ng linear regression. Pero, ang question dito is, paano mo hahanapin yung best fit of line? O kaya yung line of fit na tinatawag? Kung meron kang specific data, okay? So, ang ibig sabihin lang yan, ito yung sinasabi ko kanina, yung value ng y is nakadepende kung ano yung magiging value ng x. Ang model natin is straight line lang. Nagigets ba? Meron akong value 1.5, ang prediction ko ng y, sasabihin ko lang is 1.5. So, intersection lang yung hinahanap natin. Napakasimple na tinatawag. So, next, what if meron akong ganitong specific line? Gusto kong gumawa ng prediction model o kaya regression model para mahanap ko yung mga possible value. So, ang example dito, meron akong total spend, tapos ito yung total sales. Halimbawa, marketing company. Meron akong data ng total spend ng customers, then against dun sa total sales natin. Pag ba gumagasto sila ng malaki, yung sales ba natin is lumalaki rin? O sa iba sila bumibili based dun sa data natin? So, ang question dito is ganito. Ano yung magiging best line of fit para ma-predict mo based sa total spend yung magiging sales natin na tinatawag? Ito bang line na to? Ito bang line na to? Alin sa dalawang possible values yung maganda? Sino nagsabing ito yung magandang best line of fit? Wala. So, bakit mas magandang best line of fit is ito based doon sa calculation? So, ang ginagawa ng linear regression, minimize niya yung error dun sa layo ng ibang data points. Sir, paano kapag nag-fall dun mismo sa line? Mas maganda. Kasi ibig sabihin, mas nag-fall ka dun sa model natin,
mas maganda yung magiging prediction. So, ang gagawin lang natin is hanapin mo yung best line. Nakakaunti yung residual error, yung R-square value na tinatawag. Kung mapapansin nyo, ito, isang malaking error na agad dito kasi sobrang layo niya sa line. Isang malaking error na to kasi sobrang layo niya sa line. Okay? Ito, may error siya kasi malayo sa line. Pero yung mga nandito sa malapit sa line is i-assume mo na to na accurate yung magiging prediction. Okay, sir, ba't gumagamit tayo ng linear regression? Kasi kung titingnan mo yung data mo, pwede siyang i-trace via straight line. Hindi siya ganun ka-accurate kasi nga straight line lang eh. Kung straight line lang yung model mo, sa totoong buhay, ang data ng totoong buhay is hindi laging linear na tinatawag. Okay? Hindi porke sinabi mo na nag-aaral ka ng 8 hours a day, is tataas yung grade mo. May mga external factors. Okay, 8 hours ako nag-aaral pero galing ako sa breakup. Paano ako makaka-concentrate? Yun yung ibig sabihin. Okay, maraming external factors na magde-decide kung ano yung magiging prediction natin. Pero pag sinabi kong simple linear regression na tinatawag, dalawa lang yung magiging variable natin. Meron akong specific X, kailangan kong i-predict si specific Y based sa model ko na linear regression. Straight line. Okay? Kaso, ang ginagawa namin ng college is kinukompute namin. Hindi naman kami bibigyan ng 500 data points kasi sobrang hirap i-solve nito. Kung bibigyan kang 500 data points. Natatandaan ko, yung exam namin sa statistics, binigyan kami ng combination ng 10 points lang. Based sa linear regression, 10 point lang. So, gagawin namin dyan, kukumputin namin siya manually. I think ginagawa to ng mga IE ngayong SEM. Nakikita ko nagli-linear programming sila. Ang hirap nitong gawin mano-mano. So, thankfully, CPE kayo, hindi kayo IE. So, hindi na natin siya mamanu-manuhin. Okay? So, hahanapin natin yung best line of fit. So, again, ang objective ng linear regression is meron kang scatter plot, hahanapin mo kung ano yung magiging best line of fit. Okay? Kung ito yung best line of fit, sinabi kong ang total spend natin is 3.5 million. Ang projected sales ko is yung magiging intersection. Ganun lang kasimple yung algorithm natin. Sir, merong mas complex pa dyan, yung mga susunod. Halimbawa, support vector machine. So, i-explain ko kung ano yung algorithm, bakit siya marunong mag-classify, bakit siya marunong mag-regression. Pero for this lecture, tayo ay simpleng linear regression lang muna yung gagawin na tinatawag. Okay, ito yung sinasabi ko, i-minimize mo yung overall distance. Kasi, kung makikita mo yung mga broken lines, yun yung residual error na tinatawag. So, sir, paano i-evaluate ang accuracy ng linear regression? Similar siya sa time series. Pwedeng root mean square error, pwedeng mean absolute percentage error, pwedeng mean absolute error na tinatawag. Okay? Ulitin ko, ang objective ng linear regression, i-minimize mo yung distances dun sa mga data points na tinatawag. Okay? So kung titingnan mo yung data natin, ito yung nire-recommend niya na best line of fit. Kasi ito, masyadong maraming error. May error din pero hindi siya ganun kadami. So, yan yung hahanapin natin. Okay? So, pwede ding ang residual mo kasi is positive or negative na tinatawag. Sir, ano yung positive or negative? Okay? So, ibig sabihin, underperforming dito. Yung model ko is sobra-sobra dun sa prediction ng actual na nangyari. Okay? Pwede daw siyang positive or negative. Over at saka under yung mismong data na tinatawag. Okay? Ang tawag dyan, para makompute mo yung residual error is gumagamit tayo ng OLS na tinatawag. Ordinary least square. Hindi ko na i-discuss yung full detail niyan. Pero yung method ng broken line is gumagamit siya ng OLS. Ordinary least square method. So, tinatry nating i-minimize yung sum of square ng differences between yung observed, yung dependent, at saka yung ino-obserbahan nating value. Ang observed value natin dito is X. Ang kailangan nating hanapin is yung Y. Yun yung ipipredict natin. Given a set of data using linear function na tinatawag. So, ibig sabihin, ito rin yung sinasabi ko.
Mas malayo dun sa line, mas malaki yung error. Mas dikit na dikit, mas kakaunti yung error na tinatawag. So, yung tinatawag na OLS. So, ito yung sinasabi ko din kanina. Ang equation lang ng linear regression is y equals mx plus b. Sa ibang libro, ito ay ax plus b na tinatawag. M yung slope, b is the intercept with regards to y-axis. Kaya nga tayo merong intersection, di ba? Okay? Ang ipipredict natin is yung y. Sample ng prediction set. Ito yung hahanapin nating value. Tawag natin dyan is coefficient b. Mamaya hanapin natin yung coefficient b. Tapos yung x, ito yung given natin na variable. Halimbawa, temperature. Example natin, temperature. So, yung y, halimbawa is profit. Okay? Based sa coefficient b, at saka sa coefficient ng slope, makakagawa ako ng straight line. Okay? Then, ang ipipredict natin is yung value ng y. So, balik tayo sa analytic geometry nyo nung high school. Okay? So, mx plus b, yan lang ibig sabihin na sinasabi niya. Okay? So, yan. Ito is multiple linear regression. Siguro, next example ko is multiple linear regression. So, kung ikaw ay real estate agent, tapos may data ka ng mga bahay dyan sa Lukban, Mauban, o kaya buong Pilipinas, kung ang area ng bahay ko is 200 square meter, may 3 siyang bedroom, meron siyang 2 bathroom, penresyohan siya ng actual price is 500,000. What if meron akong halimbawa ang area ng bahay ko is 188.5 square meter. Meron akong 15 bedroom kahit maliit yung bahay ko. Tapos may bathroom ako is 2. Ano yung estimated price? Di ba? Mahirap mag-isip kung paano mo siya i-assess. Pero kung may data ka na ganito, pwede mo siyang i-predict based sa multiple linear regression na tinatawag. Ito yung next topic. Okay? Ganun pa rin yung formula. Pero dadagdagan mo lang yung slope kasi marami yung slope nila. So, multiple linear regression na tinatawag. So, imagine yung simple linear regression. Ang gagawin lang natin is hahanap tayo ng straight line, pero ang variable ko, for example, ay x, y, z. Ano yung optimized straight line na composed ng 3 variable? Ito ay multiple linear regression. May example tayo nito next meeting. So, MLR na tinatawag. So, ito yung formula. Hindi naman ako nagpapa-exam ng mga formula. Pero yan yung, kung gusto nyo siyang aralin in detail, ayan, no? May calculus pa siya kung paano nyo dinerive. In-expand na niya. Okay? So, ang gagawin natin for today is meron tayong specific example. Wag na nating tapusin to, Okay? Balik tayo dito sa Google Colab. So, import ko muna siya. Okay? So, sir, magpipredict ba tayo forward o backward? Pag time series, remember, pag sinabi mong general forecasting, magpipredict ako forward. Pag sinabi nating linear regression, pwede kong i-predict backward at the middle at kahit anong specific value. Hindi normally sasabihin kong kasunod nung ganitong date. Wala na tayong time component this time. Pwede tayong mag-predict. Halimbawa, ang gagawin natin is meron daw tayong, halimbawa ako ay ice cream owner. Meron akong ice cream shop. Dino-document ko yung temperature sa labas nung araw na yon. Tapos at the end of the day, gine-generate ko, tatanungin ko yung cashier kung magkano yung kinita. 500 days ginagawa ko yan. For example, ako yung owner. Kasi, gusto kong malaman, worth it pa bang magbukas kung ang kikitain ko lang naman is ganito. Halimbawa, 45 degrees Celsius sa labas. Ano yung magiging possible income ko? Based dun sa existing data na tinatawag. Okay? Kaso, kailangan malaman mo muna kung yung data mo is shoot nga ba sa linear regression. Hindi po pwedeng ipipilit mo. Kung ang data mo is sabog-sabog na tinatawag. Halimbawa, meron akong scatter plot na ganito. Meron akong scatter plot na ganyan. Halimbawa is ganyan. Lumiliko na siya. Halimbawa lang So, papaano ko i-fit yung data dyan kung gagamit ako ng straight line? Okay? So, sir, anong gagamitin mo dyan kung ganyan yung itsura? Gagamit ako ng polynomial regression.
para mag-curve. Kasi mas malapit yung magiging prediction, hindi ba? So, hindi ako pwedeng gumamit basta ng straight line. Kasi mas accurate kung makikita nyo itong nandito, kung i-curve ko yung line. Polynomial regression. Kasi may mga data tayo na ganyan. Halimbawa, naka-curve lang. So, ganyan. So, para ma-predict mo yung value, humanap ka ng best line of fit na nag-curve. Para malapit lang yung, yung residual error na tinatawag. Okay, so meron tayong ganitong data. So, same din. So, pandas, numpy, then meron tayong ice cream. Okay, ice cream. Ang gagawin natin is ganito. Di ba, y equals mx plus b, yung sinabi ko kanina. Okay, meron akong, teka lang, dumidikit na yung meron akong y, ito yung mx plus b. Ang kailangan nating hanapin is ito. Ang kailangan nating hanapin is yung m. Yung x ko, yan yung temperature. Yung y ko, yun yung magiging predicted revenue na tinatawag. So, paano natin nahanapin yung m at saka b? Gagamit tayo ng linear regression para mahanap ko yung coefficient value niya na tinatawag. Since ganyan nga yan, may slope tayo ng line Okay? Hahanapin ko yung slope, which is yung m. Tapos yung coefficient ng b para ma-predict ko si y. Simple lang simpleng mathematics lang na tinatawag. Okay, meron akong around 500 rows ng data na tinatawag. Sir, paano natin malalaman kung karapat dapat nga bang gamitin dito is linear regression? The only way na pwede mo siyang gamitin, by the way, i-describe ko lang, itong describe hindi siya required. Okay? Hindi siya required pag magli-linear regression, pero gusto mo lang makita yung mga halimbawa is, ang pinaka-mataas na recorded temperature is 45 degrees Celsius. Kumita yung ice cream shop ng $1,000. Halimbawa lang Meron, nag-open pa rin tayo ng shop kahit nag-i-snow na sa labas. Kumita lang tayo ng $10. Okay, kung ganito lang kikitain ko, tapos ang pasweldo ko sa empleyado kong tatlo halimbawa is $30, edi $190 na, hindi na lang ako magbubukas. Siguro, may bumili dito, nag-crave lang siya nung araw na yun. Kung makikita niyo, isa lang siguro, isa, dalawa yung benta. Okay, ito yung sinasabi. Worth pa bang mag-open kapag nag-i-snow na sa labas, may bibili pa kaya ng ice cream? Based sa data natin, yes, meron. Hindi ko alam kung isa, dalawa o tatlo. Kung ako'y businessman, kung magpapasweldo ako, tatlo, tigta $30 a day sila, hindi ko na i-open. Malulugi lang ako. Okay, yun yung ibig sabihin. Ito naman, i-open ko siya. Caution lang kasi mainit, 45 degrees Celsius. Siguro gustong magpa-cool down ng mga tao. Kaya maraming bumibili. Okay, itong ice cream, wala na, nag-check lang tayo kung meron tayong missing data. So, wala naman tayong missing data. So, nagagawa mo yan, kung linear talaga dyan, is mag-create ka ng joint plot. Balik lang tayo sa elective to, data visualization. So, gumamit tayo ng Seaborn. So, again, review lang ito. Gagamit ako ng joint plot. Ang x-axis ko ay temperature. Ito siya. Ang y-axis ko is revenue. Pinanggalingan ng data natin is yung data frame na ice cream. Ito siya. Okay? Tapos, kinulayan lang natin ng red. So, sa unang tingin, pwede ba akong gumamit ng linear regression? Yes. Kasi kung makikita mo, linear yung trend ng magiging data natin. So, ibig sabihin lang, kapag yung temperature ko ay tumataas, yung revenue ko is tumataas din. Kapag yung temperature ko is bumababa, bumababa din yung aking revenue. So, ibig sabihin, directly proportional siya sa magiging temperature. So, pwede akong gumamit really ng linear regression? Yes. Pwede kang humanap ng best line of fit sa gitna. Hindi siya ganun ka-accurate, pero maganda siyang guide. Kung magkano yung magiging, tinanong ka na ngayon, wala ako sa data na 32.95 degrees Celsius. Pero, pwede ko siyang i-predict kung gagamit ako ng ganitong model. So, remember, meron akong 500 data points. Gusto ko exactly at 32.95 degrees Celsius, ano yung magiging revenue.
Ay, hindi ko kaya sir i-predict yan kasi walang nangyaring ganito sa data ko. Remember, halimbawa, walang nangyaring ganito sa data ko, 32.95. Ay, hindi ko kaya kasi walang ganyan eh. Meron ako 33. Ang revenue ko pag 33 halimbawa, isulaan ko lang halimbawa 300. Pwede bang sabihin kong 300 eh? Yes, pwede kang mag-assume. Pero mathematically, paano mo mapoprove na 300 nga siya? Yun yung gagawin natin for today. So gagamit ako ng tinatawag na linear regression. So nakita mo na, based dun sa distribution pati, at yung pagiging straight line ng trend, is pwede akong gumamit. Pwede ka din gumamit ng pair plot kung marami kang data. Sir, yung nasa taas ba, ito ba is the same lang dito sa baba? Yes. Naka-mirror lang. Reverse lang. Ang x-axis nung isa, kung makikita nyo dito sa baba, ay revenue. Yung isa, ang x-axis niya ay temperature. Baliktad lang. Itong dalawa is same lang. Since dadalawa yung variable ko, naka-mirror lang. Parang reflection lang nung isa. Kasi binago mo lang naman yung orientation eh. So makikita mo dyan, sir, saan ginagamit yung pair plot? Kapag meron kang multiple variable na gusto mong malaman kung alin yung combination ng dalawang variable na pwede akong gumamit ng linear regression. Ganyan yung laboratory mamaya. Bibigyan ko kayo ng multiple variables. Hanapin nyo kung alin yung magka-partner na malapit sa linear regression. Malamang gagamit ako ng pair plot mamaya. Parang meron kasi akong 4 variables, 4 or 6. Hahanapin mo kung alin yung possible combination na pwede akong gumamit ng linear regression. Variable AC ba? A and C. Variable A and D ba? Variable C and D, and so on and so forth. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, ang next step, kung gusto mo makita yung yung straight line, pero ayaw mo pang mag-predict, pwede kang gumamit ng linear model plot na tinatawag. So, kung gusto mo lang makita kung paano kinalculate yung straight line. So, nakikita nyo yung straight line. Yun yung magiging linear regression model ko na. Okay? Pero sir, pwede na ba akong mag-predict dyan? May temperature nga ako na 32.95. Hindi pa rin. Kasi wala ka pang specific model na sinosolve. Meron ka lang sinabi, ano yung straight line? Sir, pwede ko na bang gamitin prediction yan? Yes, pwede. Hahanapin mo lang yung intersection. Pero hindi binibigay ng graph yung eksaktong value. Mahirap, di ba? So gusto ko, mag-i-input na lang ako ng 31 degrees Celsius. Ano yung magiging revenue ko? Okay? Padadaanin natin siya sa linear regression model. So ito, step 4. Meron na tayong kagaya ng time series model. Meron tayong test data at saka meron tayong training data. Okay? So ang ginawa natin sa Y variable, nag-assign tayo ng revenue kasi yun yung tinatarget natin. Based sa temperature, ang tinatarget nating revenue is based dun sa linear regression. Question muna dito sa code na to, Y is equivalent to ice cream, naka-splice lang yung revenue, para makuha ko lang, sa series data ko is revenue lang. Nag-assign ako ng Y. So, yan yung magiging Y. 500 points. Mag-a-assign ako ng capital. Sir, laging lowercase y. Hindi, nakasanayan ko lang na kapag target siya, lowercase y. Kung gusto niyo capital Y, okay lang. Sir, bakit capital X? Again, nakasanayan ko na kapag capital X, siya yung magiging variable ko. Sir, may napansin ako dyan. Bakit yung isa is iisa lang yung square bracket? Okay? Tapos itong isa, nadikit na naman. Tapos itong isa is dalawa kung mapapansin nyo. Okay, sir, bakit ganun? Hindi ba pwedeng tigisan na lang? Mag-e-error yan bandang huli. Based sa manual, yung i-assign mo na variable sa linear regression ay multi-dimensional array. 2 dimension. Pansinin nyo to, dito minsan nagkakamali sa lab, ayaw lumabas ng sagot. Kapag i-assign mo sa variable in terms ng linear regression, kailangan dalawa yung square bracket. Ulitin ko kailangan dalawa yung square bracket, yung target niya is enough na yung isa. Hindi ko alam ba't ginawang ganito nung gumawa, pero nakasulat dun sa manual.
Hindi nyo na kailangan basahin yung manual. Sinasabi ko na sa inyo. Okay? Yun yung advantage ng may teacher. Hindi mo na kailangang i-search kasi sasabihin na sa'yo. Okay? So, question mo na. So far, malinaw lang Nag-assign tayo ng y, target, nag-assign tayo ng x as variable. Y equals mx plus b. Imagine nyo lang yun. Ang hinahanap natin yung value ng m tsaka yung value ng b para makakreate ako ng straight line. Okay, next step. Ito siguro ang bago sa inyo. Diba sir, nagganyan na rin tayo before? Yes. Kung natatandaan nyo, may time series tayo before. Ang ginagawa nating training data is yung hulihan. Ang ginagawa nating test data is yung recent value. Then yung forecast ko is iduduksong ko dun sa test. Yan yung time series na tinatawag. Sir, anong kaibahan ng train test split? Meron akong linear regression model. Halimbawa, may mga dots. Hindi tayo specific kung ano yung specific na magiging training model natin. Hindi ko sinasabi na yung mga data na to is ito lagi yung magiging training model. Pwedeng yung training data ko is manggaling dito sa kabilang site. Randomize. Yun yung kaibahan natin sa time series. Yung time series, kailangan sunod-sunod ito yung maging training data. Sunod-sunod, in terms ng date, ito yung magiging test. Best sa test data ko, kung fit na, halimbawa, yung triple exponential smoothing, meron akong forecast. Okay? Sa regression, hindi ganon. Pwedeng yung training data mo ay manggaling kahit saan dun sa 500 data points. Hindi sinasabi na yung training data mo is 1 to 400 lang. Pwede kong sabihin, ang training data ko is 1, 2, 399, halimbawa ay 102, halimbawa ay 104, etc. Pwedeng yung maging test data ko is halimbawa ay 2, 4, 6, 8, 398. Randomize. Walang specific arrangement. Yun yung difference ng linear regression dun sa time series na ginagawa natin. So sir, ano yung code? Remember, itong code na to is gagamitin natin yan hanggang elective 3. Kasi pag nagmo-model ka ng AI, dapat lagi kang may training data at saka may test data. Sir, ano ulit yung training data na tinatawag? Yung training data, sa madalit salita, dito kailangan matutunan ng linear regression model kung nasaan yung line. Yung test data natin is ginagawa natin yan para matest how accurate yung naging prediction ng training based dun sa test data. So sir, paano nga natin nalalaman yung accurate? Based sa training, magpo-provide ako ng prediction. Tama ba? Then, i-compare ko dun sa actual na nangyari, which is yung test data. Kung kaya kong i-compare yung prediction based dun sa actual na nangyari, pwede kong ma-measure yung accuracy. Ganyan lagi ang workflow. Kapag magtitesis kayo ng AI-based na model, laging may training at saka testing split. Hindi yan nawawala. Kaya ang sinasabi ko, ang nagiging basis ng artificial intelligence is data. Hindi ka pwedeng magturo sa isang robot nang sasabihin mo lang ganito yung gawin mo. Millions of data yung laman niya. Based dun sa ChatGPT din, pag nag-chat kayo. Okay? Sa dami ng ganong klaseng chat, natutunan ko na yung sagot sa C++ programming mo is ganito yung code. Okay? Ito yung pinakamagandang code. Kasi sa dami ko na na-experience na ganyan, tinraining. Okay? Ang mga boxer, kaya nagte-training. Pag nakita niya yung right hook ni Mike Tyson, tinrain ko na yan sa training. Alam ko na pupunta dapat ako to the right side para maiwasan ko. Kaya tayo nagte-training para sa totoong laban, maiwasan ko yung mga pagkakamali na tinatawag. Yun yung test data natin, yung actual na laban. Kasi kung hindi ko to nakita sa training, may possibility na ma-knock-out niya ako. Okay? So imagine nyo, akala nyo lang ang pagiging boxer is madaling trabaho. Hindi. Sakripisyo yan. Diet mo, exercise, tulog, kahit sex, sinasacrifice nila. Hindi ako boxer,
Pero, bawal ang isang boxer makipag-sex kapag may laban siya. Humihina talaga sila. Okay? Di ba, Rocha? Ay, akala ko boxer ka dati. Hindi, pero totoo yun. Totoo yun. Ano? Pag nanonood kayo ng documentary, sabi ko nga, mahilig ako sa sports, talagang bawal talaga. Pinagbabawalan ng train. Ano? Mananak out ka? Or $20 million ang prize money. Isasacrifice ko na yung sex doon sa $20 million pag nanalo ako. Pagkatapos na lang. Okay? Kahit anong athlete naman, kahit anong sport, di ko alam sa taekwondo, pag may laban. Di ko alam. Tanong mo nga, di ko alam eh. Pero sa boxing, ganun ka-critical. Okay? So, question, meron lang akong mag-i-import lang tayo ng train and testing split na tinatawag. So, sir, bakit ganyan? So, ganito. So, sir, bakit ang binabalik niya is 4? Kahit tingnan niyo sa manual, ganito yung pagkakasulat. Sir, ano yung 4 na yan na tinatawag? Yung sinasabi nating X-train is ito yung variable na gagamitin ko for training. Nagigets? Sir, ano yung X-test? Ito yung variable, which is temperature, na gagamitin ko for testing. Okay? Hindi ko na ito i-explain pa ulit-ulit hanggang elective 3. Okay? Yung Y-train, ano sir yung Y-train? Ito ay composed ng revenue na gagamitin ko for training. Sir, ano yung Y-test? Ito ay revenue din. Ito yung target natin, di ba? Na gagamitin ko for testing. Okay? Sir, ano yung X and Y? Di ba nag-assign ako kanina ng variable? Ito yung temperature. Di ba nag-assign ako kanina ng Y? Ito yung revenue. Tama ba? Okay? Sir, laging ganyan yung arrangement? Yes. Sir, laging capital X train, bahala kayo sa variable. Pero, pag babasahin mo yung manual, ito yung nire-recommend nila. X train, X test, Y train, Y test. Sir, ano yung test size? 20% of 500 data points is gagamitin ko for testing. 80% yung training. Remember, sa quiz, 80-20 split. Okay? Siyempre, laging mas malaki yung training kaysa dun sa testing. Hindi po pwede namang gawin mong 40-60. Pero, hindi maganda yung makukuha mong prediction model. Sir, pwede bang 50-50? Tinatry ko na yan sa research, pero hindi maganda yung lumalabas. So, again, ang sabi ko nga, pwede lang sa amin mas mababa is 70. Any possible combination, kung gusto mo ay 71-29, okay lang. Pero ang standard, hindi naman siya standard. Ang normal practice is 80-20 na tinatawag. So, nagigets ba? Sir, ano yung random state? Yung random state, di ba sabi ko randomize ang selection niya? Okay? Kapag i-execute ko tong y-test, execute ko muna to. Hindi natin na-import. So, kung titingnan nyo yung, anong sabi niya? X is not defined. Hindi ko ata ito na execute. Okay? So, import ko lang ulit. Hindi daw naka-define yung X eh. Okay? So, tingnan nyo yung unang value ko. Ibig sabihin, yung y-test ko for testing is yung unang data ko is 18. So, kung tatanggalin ko yung random state, mahihirapan akong mag-check sa laboratory kung ano yung tamang sagot. This time, 235. In-execute mo ulit. 239. In-execute mo ulit. 29. So, kung magkakaiba tayo ng data, ng training at saka testing, iba-iba tayo ng sagot. Tama ba? So, sasabihin ko sa laboratory kung ano magiging random state natin. Para pare-parehas tayo ng sagot. Parang yung random seed natin before. Yun yung ibig sabihin. So, every time na i-execute ko yan, kahit 1 million times, same set of data yung pipiliin ko. 100 data points, starting from data 18, matatapos ng 212. Pare-parehas tayo ng training at saka testing dataset. So, kapag tinanggal mo to, hindi ko sasabihin mali ka. Tama ka rin, pero iba yung sagot mo sa akin. So, para hindi ako mahirapang mag-check, sasabihin ko kung anong random state. Okay? So, ito yung y-test. So, silipin nyo lang kung anong ginagawa niya. So, ito yung x-train. Temperature ito. For training. Sir, ano yung y-test? X-test. Ito, by the way, is 400.
20% ng 500 is 100. Tama ba? Then the rest, 400, yung magiging train size mo na tinatawag. So automatic yun. Basta ito yung 0.2, 0.8 na yung matitira. Okay? So next step, magte-train tayo ng linear model. So hindi na tayo stats model. Balik tayo sa sklearn. So matatagpuan mo yung linear model. Sklearn. Ito ulit, balik tayo dyan. Sklearn by linear regression. So ito. So again, tinuruan ko kayo magbasa nito before. So ang syntax niyan is from sklearn import linear regression. From sklearn import linear regression. Ganyan lang magbasa. Nakasulat dito sklearn.linear regression. Ita-translate mo siya sa Python from sklearn linear model ulit import linear regression. So ibig sabihin gagamit lang ako ng straight line. So game, training tayo. Meron akong model ngayon na ginagamitan ko na linear regression, then hanapin ko yung best line of fit. Sasabihin mo lang fit intercept equals true. Okay? Gagamit ako ng model. Then, meron na akong model, i-fit ko na yung training data. So, remember, kapag tayo ay nag-fitting sa training data, ulit ako na ito, ang model fitting ay nangyayari sa training data. Huwag niyong i-fit sa test data. Pang-measure lang siya kung gaano ka-accurate yung training data natin. So, model.fit, xtrain, at saka ytrain. Tama? Okay? So, pag lumabas na yung ganito, meron ka ng coefficient dyan ng m. Itong data na to, yung ginagawa nga ng mga IE, nakikita ko nagli-linear programming sila, hinahanap nila yung best line of fit. Pero hindi na natin gagawin siya manually. Kung meron kang 500 data points, good luck kung iisa-isahin mo yung kukumputin. 500 data points, mahirap yung kumputin ng mano-mano. So, ang gagawin natin is meron na tayong linear regression, then hanapin mo lang dun sa model. Kung gusto mo lang makita yung yung model.cof underscore, yun yung magiging slope. Okay? So, 2147. So, balik tayo dun sa equation kung ano yung ibig sabihin. Y equals 21.47 kung meron akong temperature na 0 degrees Celsius plus 44.16. Ito yung B, ito yung X, ito yung M. Kaya ko na mag-predict ng Y. Kasi nahanapan ko na ng equation yung straight line. Nagigets ba? Pwede mong baguhin. Halimbawa, 32.95 times 21.47 plus 44.14, yun yung magiging kong Y. Ito yung magiging revenue na tinatawag. Okay? So, ganun lang kasimple. Kung gusto mo lang makita. Okay? Ibig sabihin, na-solve na natin based sa 500 data points. 400 na lang. Kasi po 400 na siya. So, ito yung X-test ko na tinatawag. Sir, bakit pinakita mo yung X-test? Iko-compare ko kasi yung prediction ng linear model natin dun sa X-test. Sir, paano mag-predict diyan? So, ganito lang. Step 6. Test the model. So, lagi tayong nagpe-predict ay sa X-test. Remember, hindi tayo nagpe-predict sa training. Yung training ginagamit natin para makapag-predict. So, sir, bakit predict X-test? Bibigyan kita ng certain temperature, i-predict mo yung magiging possible revenue. So, ang gagawin natin, prediction equals model.predict X-test. Ibig sabihin, ito yung unang prediction. 679,441. Ang actual na nangyari, hindi ko pala pinakita. Pakita ko na lang yung y-test. So, ito yung y-test. Okay? So, ibig sabihin, ang sabi ng linear model natin, 679 yung magiging revenue, pero ang actual na nangyari is 649. Malayo siya, pero i-measure natin gaano lang siya kalapit. So, second data, ang actual na nangyari is 659 ang revenue, pero ang prediction natin is 681. So, yun lang ibig sabihin. Sir, bakit 100 data points yan? Remember, ang aking X-test ay 100 data points, di ba? So, 100 prediction din yung ibibigay sa akin. So, sir,
gusto ko siyang i-graph. So, gamit tayo ng PLT, ano. So, i-graph natin yung, depende sa inyo kung anong gusto nyong i-graph. Pwede kong sabihin dito is, i-graph ko na lang siya ng X-test. Tapos, i-graph ko siya halimbawa ng Y-test. Tapos, yung X-test ko ulit, is, ipipredict ko dun sa model mismo na X. Halimbawa, ito ay, ipipredict ko, sige, is dun mismo sa X-test. Sir, ano ibig sabihin pag ginawa mong ganito? Meron akong data na X-test, i-predict mo yung model sa X-test, ibig sabihin lang yan, kung makikita nyo yung nai-imagine ko, gagawa ka lang ng straight line. Okay? Yung X-test at saka Y-test, yan yung mga data points. Sige, i-run ko na lang ulit. Ano. So, gagawin ko tong test data. Kung gusto mo rin ng training data, gawin mo lang tong training. So, ibig sabihin, plt.plot, ito yung line. Yung scatter plot ko is yung 100 data points. So, ibig sabihin, ganito kalapit yung prediction niya dun sa actual na nangyari. Okay? So, ibig sabihin, pwede akong gumamit ng straight line. The question is, paano ngayon ako magpe-predict? Diba sabi ko, pwede ako mag-predict forward at saka backward. So, dito na, gagamit lang ako ng revenue. Halimbawa, revenue yung variable ko. Model.predict. Isusulat ko mismo kung anong gusto kong temperature. Halimbawa, 51.55. Ano yung possible na kikitain ko? So, ibig sabihin, 1,150. So, remember, meron tayong data na 45, di ba? Ang actual na nangyari is 1,000. So, ano yung magiging prediction ng model natin? Hindi na masama. Ang actual na nangyari kapag 45 degrees, meron tayong actual data kanina na ganyan, is $1,000. Off lang tayo ng $10. So again, ulitin ko, walang 100% na prediction model. Pero sasabihin ko, gaya nung sinasabi ko sa time series, mas gusto ko na yung meron akong guide kaysa tumatakbo akong bulag. Okay? Mas gusto ko nang tumakbong bulag kaysa naglalakad ako nang wala akong idea. Okay? Yun yung ibig sabihin. So sir, paano matetest yung accuracy ng model? Remember, yung time series natin, di ba, meron tayong MAPE. Hindi ko sasabihin kasi part ng exam ng lab mamaya yon. So, mamaya, merong question lang doon na gaano ka-accurate yung linear model na nahanap mo. So, balik ka lang doon sa time series. Ano? Sir, paano natin itetest? Yung prediction ko, nasa na yung prediction ko, is itetest ko versus dun sa Y-test. Ibig sabihin, yung prediction versus sa actual na nangyari. Okay? Hindi ko na lang gagawin kasi part ng exam mamaya sa laboratory is merong ganun. So, balikan mo lang yung MAPE, mean absolute error, root mean square error, yung code dun sa time series. Halos ganun din yung equivalent. Ganun na ganun talaga. Okay? So, ngayon, halimbawa, -1 sa labas, ano yung magiging prediction natin ng revenue? Okay? So, halimbawa, nawala pala yung isa. Sir, bakit dalawa yan? Variable kasi sabi ko, based sa manual, kailangan 2-dimensional array yung X. Kaya dalawa din yung ibibigay mo. So, kung -1, kikita ka pa rin. Ano? Yung 0 nating model, meron tayong data na 0, pero ang kinita niya ay 10. Pag -1, kikita ka pa rin. Pero ang projection niya is 22. Medyo malayo doon sa actual na nangyari. Pero wala tayong magagawa. Sir, bakit? Kasi ang model lang kasi natin is straight line na tinatawag. Mas gusto ko na meron ng straight line kaysa wala akong idea. So, ibig sabihin, kapag meron akong 60 degrees Celsius sa labas, halimbawa lang, pwedeng forward and backward. Pwedeng specifically may decimal point ka pa. So, ito yung hinahanap ng model. At 60 degrees Celsius, hindi na ako lalabas niyan. Pero, kikita ka daw, according sa model ng 1337. Ito yung according sa model. Pero ano yung mangyayari? Hindi na rin ako mag-o-open. Kasi maaaring mamatay na ako. Kasi 60 na sa labas eh. Okay? Maaaring yung mga ice cream ko matutunaw lang. Pero, ang projected income natin is 1335. Pero, hindi ito makatotohanan. Kasi nga, common sense. Lalabas ka pa ba halimbawa ng 100 degrees Celsius sa labas? Okay?
Ay, worth yan. Kikita tayong 2,000. Hindi makatotohanan kasi mayroong mga external factor. Kumukulo na sa labas, magbebenta ka pa ng ice cream. Okay? Pang pilosopo lang, pero hindi ko na i-open yung store ko. Hindi ko na i-risk na kumita ako ng ganitong amount according sa model kasi alam kong wala na rin namang lalabas. Yun yung ibig ko sabihin. So, linear model. So, ang pag-aaralan natin ngayong SEM is iba't ibang klaseng model. Ito yung kasunod. So, linear regression pa rin sa kasunod, pero multiple. So, mga idea tayo ba? Logistic. So, i-explain ko sa inyo papaano nagpe-predict gamit lang is sigmoid na tinatawag. Okay? So, ganyan ang ginagawa ng mga data analysts na nagtatrabaho sa malalaking company. Gumagamit sila ng iba't ibang prediction model. Okay? Para ma-predict nila kung ano yung instances na mangyayari. Ito yung kasunod na topic. Paano tayo makakapag-predict gamit ay sigmoid na line, which is logistic na tinatawag. So, ito kasi sigmoid. Okay? Pag sinabing logistic regression, ang papasok sa ulo mo ay sigmoid agad. Itong ganitong line. Kapag linear, ang unang pumapasok sa isip ko is yung formula. Ganun lang para mas maintindihan mo siya. Actually, pag nag-aaral naman, hindi mo naman talaga sabi ko kailangan i-memorize. Maghanap ka lang ng kina sentences. Pag linear, pag sinabi ni sir, ano lang siya, slope of a line. Kung may idea ka ng slope of a line, straight line lang. Pag sinabi mong sigmoid, ganito yung magiging itsura niya. So, paano tayo pwedeng mag-predict? Gamit lang is yung graph na sigmoid. Which is, ito ay logistic regression na. Ito yung siguro next week na topic. Okay? So, mag-aalauna na. May 30 minutes pa yung maglalab para mag-lunch. So, kung may question kayo, email nyo na lang ako o kaya i-chat nyo na lang ako.